Ang ating pong kapistahan, linggo pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, ay itong dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. At alam niyo po, ang pagdiriwang ng kapistahan ng Santissima Trinidad sa puntong ito ng kalendaryo ng simbahan ay lubhang napapanahon. Kaya nga tawag ko po dito sa piyestang ito ay the summary. Oo, ang paglalagom summary. Bakit? Una, dinaanan natin ang Pasko ng pagkabuhay, na kung saan ipinagdiwang po natin ang tagumpay ni Jesus, ang ikalawang persona ng Diyos na bumaba dito sa mundo, ginampanan ang kanyang misyon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at bilang pagtalima sa kalooban ng Ama. Pagkatapos noon, 40 days after Easter, pinagdiwang naman natin ang Ascension. Ano naman yung Ascension? Yun po yung pagbabalik ni Jesus, ang ikalawang persona ng Diyos, sa kanang kamay ng Ama, ang unang persona. At mula doon, ipinangako niya ang pagpapadala ng ikatlong persona, ang Espiritu Santo. Last Sunday, pinagdiwang po natin ang Pentecost. At diyan naman, pinagdiwang natin kung paanong ang ikatlong persona na pangako ni Jesus ay ipinadala mula sa Ama sa pamamagitan ng Anak, bumaba ang Espiritu Santo. So napansin po ninyo, etong tatlong mahalagang pista na dinaanan natin ay tumutukoy sa naging gawain ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po, sabi ko, tama-tama ngayon naman, para bang sinasummarize natin, pinagdiriwang natin ang kaluwalhatian ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ng panalangin ng simbahan ay nagsisimula sa Ama, Anak, at Espiritu Santo at nagtatapos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At linggo-linggo, atin pong ipinapahayag sa pamamagitan ng ating kredo ang atin pong matibay na pananampalataya sa iisang Diyos. I believe in one God, subalit tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, sino ang Diyos? Ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo, iisang Diyos, tatlong persona. Yan po ang nasa sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Lahat ng sumusunod, lahat ng naniniwala sa doktrinang ito ay Kristiyano. Kaya po hindi pwedeng maging Kristiyano ang iglesia ni Manalo.
Kasi wala naman silang Santissima Trinidad eh. Ang Luterano, oo. Ang Aglipayano, oo. Oh, yung ibang mga mainline Christians tulad ng Episcopalian at Anglikano, oo. Yan. Pero si Apolonio Kibuloy, no? Akala nga niya siya ang Diyos anak eh. Oo. So, nako, hindi ko alam kung paano dumating yon sa taong yon, ano? No. Pero yun po ang salaan. Yan ang salaan ng Kristyanismo. Kung sinabi mong Kristiyano ang grupo, dapat minimum naniniwala sa Santissima Trinidad. Iisang Diyos, tatlong persona. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ba kailangang Santissima Trinidad ang Diyos? Napakahirap intindihin nga, Father. Kaya nga, nag-aaway-away yung mga nagbabasa ng Biblia. Bakit nga ba Santissima Trinidad ang Diyos? Alam niyo po, ang buhay ng Diyos hindi dumedepende sa kaalaman natin. Pwedeng hindi natin alam lahat ang tungkol sa Diyos. Pero ang buhay ng Diyos hindi nakadepende sa kaalaman natin. Ang Diyos ay Diyos. Period. Pero Santissima Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos, tatlong persona, mula sa simula't simula pa, mula sa Old Testament, nandun na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito po ay sapagkat, sabi nga natin, ang Diyos ay pagmamahal. Ulitin nga po nyo, ang Diyos ay pagmamahal. Alam ko, eksperto lahat kayo dyan. Kung ikaw ay nagmamahal, ang pagmamahal ba ay kwento na nag-iisa? Ayan, Pwede bang magkaroon ka ng love story na nag-iisa ka lang? Ano sagot nyo? Mahirap yata yun, ano? Magkaroon ka ng love story na nag-iisa ka lang. Di ba? Sabi ni San Agustin, kung mauunawaan mo ang tungkol sa pagmamahal, kung mauunawaan mo ang kwento ng pagmamahal, mauunawaan mo bakit ang Diyos kailangang iisa, ngunit tatlong persona. Kasi ang pagmamahal ay relasyon. Amen? Ikaw ay pumapasok sa relasyon kapag ikaw ay nagmamahal. Ang Ama at ang Anak, ang lovers, na related sa isa't isa. Mahal ng Ama ang Anak, mahal ng Anak ang Ama. The Father and the Son are lovers. At sa pagitan nila ay ang nabubuong pagmamahal. At yan ang Espiritu Santo. Parang yung inyong mga pamilya, yung inyong pagmamahalan, bumubuo, nabubuo ang pagmamahal. At lumalabas ang isa pang persona. Yun po ang dahilan kung bakit mayroong Santissima Trinidad. Sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. You have the lover
and the beloved. This is my beloved Son, sabi ng Ama. Oh, the lover, the beloved, and the love between them. Yan po ang katotohanan ng Diyos. At dahil sa pagmamahal na yan, nilikha ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ang Espiritu Santo, ang lahat ng nilikha, inialay niya bilang regalo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya tayo po nilikha ng Ama bilang regalo sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya nga, ang anak ang kailangang magpakatao at maging tao upang i-claim ang regalo. O yun po yung napakagandang kwento ng kaligtasan. O, ngayon, totoo po, hindi agad-agad nakilala ng tao yan. Sa Old Testament, ang unang nakilala ay ang Ama. At ang kaisahan ng Diyos, that there is only one God, and itong one God na ito, nandun si Yahweh, ang Diyos. Yan ang lumang tipan. Sa New Testament, nagkatawang tao ang ikalawang persona, si Jesus, upang ipakilalang lalo ang Ama at simulang ipakilala ang ikatlong persona, ang Espiritu Santo. At pagkatapos ni Jesus sa kwento ng Acts of the Apostles, dahan-dahan namang nagpakilala ang Espiritu Santo. So, dahan-dahan nating nakilala ang Santissima Trinidad, pero hindi po nangangahulugan na wala ang Santissima Trinidad sa simula. Nandun na. Hindi lang natin lubos na nakikilala. Siya nga pala, yun pong word na Trinity. Ito po ay sinimulang gamitin ng simbahan ng taong 200 AD sa pamamagitan po ng mga kaisipan ng isang teologong Aprikano na ang pangalan ay si Tertullian. Siya ang unang gumamit ng salitang Trinity. Yan. Now, brothers and sisters, itong doktrinang ito ng Santissima Trinidad ay hindi lamang po doktrina ng pananampalataya. Narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sabi ng Panginoong Hesus, "Go and baptize everyone in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ang ating binyag ay binyag sa Santissima Trinidad. Yung ibang mga born-again groups, pag nagbibinyag, inilulublob sa tubig, pero ang kanilang binyag, in the name of Jesus, kulang po yun. Kahit na ilublob ka sa swimming pool. Ha? Kahit na ilublob ka sa swimming pool, pero ang sabi sa iyo ay, in the name of Jesus, I baptize you. Kulang po yun. Oh. Ang binyag, sabi ng Biblia, is in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Therefore, mga kapatid, ang doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi lamang tungkol sa Diyos. Ito rin ay tungkol sa atin. Tayo ay bininyagan
sa ngalan ng Santissima Trinidad, tayo ay nilikhang babae at lalaki na larawan ng Diyos ayon sa aklat ng Genesis. Genesis 1 and 2. God made us in His image and likeness. So ang buhay natin at binyag ay sa Santissima Trinidad. Anong ibig sabihin yan? Kung ang Diyos ay komunidad, hindi pwedeng kwento ng nag-iisa. Yun din ang sinabi ng Diyos tungkol sa buhay natin. Nung makita ng Diyos si Adan na nag-iisa, sabi niya, it is not good for man to be alone. Kaya nga po, ang natura ng buhay natin bilang nilikha ng Diyos, larawan ng Diyos, binautismuhan sa Santissima Trinidad, ang nature ng buhay natin ay community. Hindi pwedeng mabuhay na nag-iisa ka lang. Kaya, natural ng isang tao ay hindi maganda ang pakiramdam. Hindi normal ang pakiramdam kung masyadong matagal ang lockdown. Kasi nga, we are not made to be alone. Ang Diyos na lumikha sa atin ay community ng pagmamahal. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Therefore, ang happiness natin, ang katuwaan natin, ay nahanap din natin sa piling ng relasyon, sa piling ng community. It is not good to be alone. Kaya kung ikaw ay nade-depress dahil sa sobrang lockdown at quarantine, normal lang yan. Ang abnormal, yung hindi nade-depress. Abnormal yun. Kaya kung kayo po'y nade-depress sapagkat gusto nyo nang mag-fellowship, gusto nyo nang mag-face-to-face, natural po yan. Sapagkat yan ang larawan ng Diyos sa atin. God is a community. Ang sabi nga po ng isang matalas na teologo ng simbahan ngayon, si Bruno Forte. Si Bruno Forte, sabi niya, the church is the icon of the Trinity. Ang simbahan ay larawan ng Santissima Trinidad. No? So sana po sa ating pagdiriwang ng banal na pistang ito ng atin pong Santissima Trinidad, yan po ang isipin natin. Tuwing tayo po'y nagkukuros ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nananalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo po ay nagsasabi rin, ito ang ating buhay. Tayo ay tinawag upang hanapin ang perfection at happiness sa community, sa relasyon, sa pakikipagkapwa-tao, sa pagbabahagi at pagmamahal. Tayo pong lahat ay magsitayo. At alam niyo po, nais kong ituro ang isang simpleng bagay na naging tradisyon ng Kristyanismo. Tuwing dinadasal ang luwalhati, hindi lang po yun dinadasal. Yun ay dinadasal ng mayroong pagyuko ng ulo. Tanda ng pagpupugay sa Diyos. At yun po ang ating gawin ngayon sa tapos ng pagninilay na ito.
Tumayo tayo at atin pong iyuko ang ating mga ulo at sabihin po natin, Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang Santissima Trinidad.